Magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Ito ang sigaw ni John the Baptist sa simula ng kanyang pangangaral bilang propeta ng Diyos. Gayon din sa pangangaral ng Panginoong Hesus. Binigyang diin niya ang dapat gawin ng mga mananampalataya at ito ay ang hanapin muna ang kaharian ng Diyos at hindi sila dapat katulad ng mga di mananampalataya na ang lubusang pinagkakaabalahan ay ang mga material na bagay tulad ng pagkain at damit. Nararapat na hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng ating mga pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Sa isang pagkakataon, nang si Kristo ay tanungin ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ang kanyang tugon ay ganito: ang kaharian ng Diyos ay darating sa paraang hindi naoobserbahan na maaaring sabihing nandirito o nandoroon ang kaharian ng Diyos. Ito ay nasa inyong kalagitnaan at sa inyong kalooban. Nang siya naman ay usisain ni Pilato patungkol sa kanyang paghahari, sinabi ni Kristo na ang kanyang kaharian ay hindi matatagpuan sa mundo. At ang sabi naman ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na taga-Kolose ay ito: niligtas tayo ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na siyang tumubos ng ating kalayaan at nagpatawad ng ating mga kasalanan. Sa makatuwid, ang kaharian ng Diyos ay wala sa mundong ito ng kadiliman, kundi nasa liwanag na taglay ni Kristo at taglay ng mga tumanggap ng liwanag na ito, at kung saan ang Panginoon ang nakaupo sa trono ng kanilang mga puso. Kaya pala sinabi ni Kristo na siya at gayon din ang kanyang mga tunay na disipulo ay ang liwanag ng mundo. At kaya pala sinabi niya na ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng madla at sa kalooban ng mga nagtitiwala sa kanyang salita. Ibig sabihin, kung saan may liwanag at kung saan naghahari si Kristo ay naroroon ang kaharian ng Diyos. Ang pinag-uutos ng Lord sa Matthew 6:33 ay may dalawang bahagi: ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ang kanyang kaharian ay ang relmo o lugar na kanyang pinaghaharian, kung saan ang kanyang batas ang dapat sundin ng mga sinasakupan ng kanyang kapangyarihan. Ang kanya namang katuwiran o pagkamatuwid ay ang pagsasapamuhay ng kanyang mga alituntunin. Sa bahaging ito ng ating pag-aaral, mahalaga na unawaing mabuti ang tinuturo ng banal na Eskriptura sa Genesis 15:6, kung saan ang pagtitiwala ni Abraham sa salita ng Diyos ay binilang na pagkamatuwid. Taglay ang pag-ayo ni Apostol Pablo sa prinsipyong ito na matutunghayan sa Romans 1:17 at sa 2 Corinthians 5:7. Ang matuwid ay namumuhay sa pamamagitan ng pananalig. Ang mga mananampalataya ay lumalakad sa pamamagitan ng pagtitiwala. Sa makatuwid, ang uri ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay ang pagsasapamuhay ng kanyang salita. Hindi nagiging matuwid sa mata ng Diyos ang mga taong nagsisikap na maging matuwid batay sa kanilang pagsunod sa batas o mga alituntunin ng Diyos, tulad ng mga Pariseo. Tinuturo ng Biblia na ang lahat ng tao ay ipinapanganak sa wangis ni Adan. May katawang lupa, may laman, ngunit ang kanilang kaluluwa ay hiwalay sa Espiritu ng Diyos.
Bagamat sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, ay naroroon pa rin ang imprenta ng wangis na kanilang may likha. Ibig sabihin, ang lahat ay ipinapanganak sa kaharian ng kadiliman na pinaghaharian ng dyablo. Kaya pala sinabi ni Kristo na ang mga nakasusumpong at nakapapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay yaong mga ipinapanganak muli sa tubig at spirito. Ang kapanganakang muli ay ang nagbibigay ng kakayahan na marinig ng tupa ang tinig ni Kristo na kanyang mabuting pastol. At ang pagtanggap at pagtitiwala sa salita ni Kristo ang tanda o bunga ng kapanganakang muli na nagbibigay sa kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos at mamamayan ng kaharian ni Kristo. Totoo na ang pinag-uutos ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:33 ay may dalawang bahagi o dalawang hakbang. Una ay ang paghahanap ng kaharian ng Diyos at ang ikalawa ay ang paghahanap ng kanyang katuwiran o kalooban. Ang paggawa ng tama o ang matuwid ay yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa mga nakasusumpong ng kaharian ng Diyos, mahalaga ang pangalawang hakbang na kakabit ng una. Hindi magiging kasiyahan ng Diyos kung paghihiwalayin ang dalawang hakbang na ito. Ibig sabihin, hindi sapat na tayo ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, subalit hindi na natin siya sasambahin bilang Panginoon, sapagkat ang kauuwian nito ay ang ating sarili ang lalabas na ating Panginoon. Sa katunayan, marami ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano, subalit hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoong Hesus mula pa noong unang panahon. Kaya pala, sinabi ni Apostol Pablo na dati-rati ay sunod-sunuran lamang tayong mga mananampalataya sa takbo ng mundong ito. Subalit dahil sa tayo ay nananahan na sa kaharian ng Diyos, hindi na tayo dapat makiayon sa dikta ng Diyos ng kadiliman ng mundong ito. Bagkus ay baguhin natin ang ating pag-iisip, ang ating pananaw sa buhay, upang ating mapatunayan kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap na kalooban ng ating Diyos. Alam natin na ang kinahulugan ng tao sa kapangyarihan ng kasalanan ay ang pagnanais na maging katulad ng Diyos na alam kung ano ang mabuti o masama. Ibig sabihin, inasam niya na siya ang magbibigay kahulugan kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ang pagsuway na ito ay pagtalikod sa awtoridad ng Diyos. Ito ang pinakaugat ng pagdurusa at pighati ng tao. At ito ang dahilan kung bakit siya ay pinaalis sa kaharian ng Diyos at ikinulong sa madilim na kaharian ng kasinungalingan. At isa pang bagay na hindi dapat makalimutan ay ang sinabi ng Panginoong Hesus na ang lahat ng awtoridad sa langit at lupa ay ibinigay na sa Kanya. Sapagkat may pahintulot siya na maghari-harian ng dyablo sa mundo, ang lahat ng aksyon ng mga demonyo ay sakop pa rin ng kanyang kapangyarihan bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dahil sa kapangyarihang pinagkaloob sa dyablo ng Lord, ang madilim na mundong pinaghaharian ng mga demonyo ay naisa sa larawan sa kaakit-akit na kagandahan at kasiyahan na nagsisilbing pagkain ng kanilang pita ng laman, pita ng kanilang mga mata, at ng kanilang sariling pagkamatuwid o kahambugan ng buhay. Ang lahat ng ipinapanganak sa mundong ito, habang sila ay nagkakaedad, ay napapaniwala na ang kaligayahan ay matatagpuan sa mundong ito na puno ng peking kaliwanagan. Ang paniniwalang ito
ang nagpapahirap sa mga born-again believers na talikuran ng mundo at sumunod sa tawag ng kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Bagamat nakukuha ng ilang mananampalataya na mamuhay sa kaharian ng liwanag, marami ay tulad ng baboy na bumabalik sa kinagisnan nilang kaputikan. At tulad sa aso, ang marami ay kumakain pa rin ng sariling suka. Kaya mapalad ang mga alagad ni Kristo na hindi lumilingon pabalik sa mga nasusunog na syudad tulad ng ginawa ng asawa ni Lot